Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ. It's Tuesday morning here in Houston, Texas. June 24, 2025. God willing, matapos na ang buwan ng June. Ang bilis. No, the Lord willing na maayos ang lahat. Salamat po, Panginoon sa Kristo, sa bawat araw na kami ay nagising. Nagising upang ikaw ay aming sambahin, upang ikaw ay aming pagsilbihan, upang ikaw ay aming kilalanin bilang aming Diyos at tagapagligtas, upang ikaw ay aming ipakilala sa sanlibutan na ikaw ang Diyos na karapat-dapat at walang iba. Oh, hallelujah, Lord Jesus. You are good at all times. Napakabuti mo, Panginoon. Panginoong Jesucristo, napakabuti mo po. Oh, hallelujah. Thank you that you are in control of everything, Lord Jesus. Maraming salamat po sa iyong kabutihan. Thank you, Lord. It's Tuesday morning. Hallelujah. Tuesday. Hallelujah. Okay. You are good at all time. Thank you, Jesus. Nakaraos sa araw ng Lunes. Ngayon naman, panibagong umaga, haharap sa anumang mga pagsubok sa buhay. Father God, thank you dahil nandiyan ka sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Nandiyan ka upang kami ay gabayan. Salamat po sa kaligtasan na iyong ibinigay sa amin. Hallelujah. We are claiming, Father God, yung mga kapatid namin, yung aming mga pamilya, Lord Jesus, na ikaw din po ang tatagpo sa kanila pagpuan sila ng Panginoon sa Kristo. Pag hindi lamang kami ang makikita, kundi ang makikita ay si Panginoong Jesus. Ang batayan ng ating pananampalataya kay Panginoon sa Kristo, John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish, but have everlasting life. Happy moments, praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. And every moment, thank God. Hallelujah. Praise the Lord. It's Tuesday morning here in Houston, Texas. Welcome, Facebook joiners, Facebook viewers, YouTube viewers. Welcome dito sa ating live. At ito si Tita Vits, ang lingkod ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat sa Diyos at tayo ay muling nagising upang siya ay ating kilalanin, ang ating Panginoong Jesucristo bilang ating Diyos at tagapagligtas. O hallelujah. At tayo ay mag-umpisa. Ready na ba kayong purihin ang ating Panginoong Jesucristo at nasaan na ang inyong mga kasama? Ang ating mga kasama nasaan na? Magpuri tayo sa ating Panginoong Jesus. Hallelujah! Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord. Thank you, Lord. Nang
tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, na bago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Yes, Lord. Thank you, Lord. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama. Kay ganda ng buhay na nasa kanya, purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Yes, Lord Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Hallelujah! Bigyan natin ng masigabong palakpak ang ating Panginoong Jesucristo. Ipapakilala natin, itaas ang kanyang pangalan sapagkat walang ibang nararapat kundi siya lamang, mga ka-Team Jesus. Oh, hallelujah! Salamat sa Diyos sa kanyang kabutihan. Salamat sa Diyos kaya nararapat lamang na siya ay ating palakpakan at siya ay ating pasalamatan, anuman ang ating mga sitwasyon sa buhay, maging masagana man tayo, maging kulang man, naghihirap, nasa kaligayahan, nasa kagalakan o nasa kalungkutan, nararapat ang ating Panginoong Jesucristo na ating pasalamatan, na ating sambahin. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Maraming salamat po sa aming mga buhay, sa maayos na pangangatawan. Maraming salamat po, Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Ito kami na nagpapakumbaba sa trono ng iyong kaawaan. Kinikilala namin na wala kaming magagawa kung wala ka. Yes. Hallelujah. Father God, linisin mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso. Gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong kaawaan. Dinideklara namin ang pagpapatawad sa mga taong nagkasala sa amin, kagaya ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Katagpuin mo rin sila, Lord, at bigyan mo kami ng pusong puno ng pagpapakumbaba at pagmamahal na mahalin ang mga taong hindi karapat-dapat mahalin, sapagkat sila rin ay iyong isa rin sila sa dahilan kung bakit nagpakamatay ka sa krus, at hindi lamang kami. Kaya, Panginoong Diyos, katagpuin mo rin sila at bigyan mo kami ng pusong puno ng pagmamahal sa kanila, na mahalin sila, Panginoong Diyos. O, hallelujah. Maraming salamat po, Lord, at patuloy po kayo na gagabay sa bawat isa
as we welcome the Holy Spirit in our midst today. Let's welcome the Holy Spirit. Ang sabi sa salita ng Diyos, to or three gathered in your name, you are in our midst. So Holy Spirit, we welcome you sa pangalan ni Panginoong Jesucristo. Let's welcome the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Hallelujah, Father God. Sinasamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Father God, Lord Jesus, Holy Spirit, hayaan mo po na kami po ay makaunawa sa mga salita. At ito ang mas lalong magpapatibay sa aming pananampalataya sa inyo, Panginoon Sus. Linisin mo ang aming mga puso at mga isipan na kami po ay maging banal sa iyong harapan. Oh, hallelujah, Jesus. Salamat po. Salamat po sa iyong kabutihan. Itago mo ang iyong lingkod sa iyong cross, Panginoon Sus, na hindi po ako makikita, kundi ang makikita ay ang iyong kabutihan, ang iyong kaawaan, ang iyong pag-unawa, ang iyong mga pagpapalang siksik, liglig, umaapaw. Oh, hallelujah. Yes, Lord Jesus. Thank you po. Thank you, Lord. At dinideklara namin ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. Oh, hallelujah. At hayaan po, Panginoong Diyos, na bigyan mo kami ng strong internet connection upang mairaos po namin ang Bible study mo, Panginoong Diyos. Hallelujah. Maraming salamat po. Sa iyo ang lahat ng papuri at parangal. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Jesus at ng banal na Espiritu, at lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Amen. Hallelujah. God is good all the time. And all the time, God is good. Napakabuti ng ating Panginoong Jesucristo. Ayan na ang aking damit na ito ay 10 years ago. Salamat sa Diyos. Sabi ko, Lord, ano naman ang susuotin ko ngayon? Oh, blue motif ka ngayong linggo, blue. Oh, pinakita niya sa akin ang aking damit na 10 years ago pa ang damit na ito. Salamat sa Diyos sa kanyang kabutihan. At sa mabuting pangangatawan, dahil, ayan, nagkasya pa rin ang aking mga damit. Salamat sa Diyos. Glory to God. Yan. So, kailangan mga katinjisas ay, ano tayo mga katinjisas? Ingatan ang ating mga katawan. At, kumain ng mga gulay. Ang aking kinakain ngayon mga katinjisas ay kamuti at bulanghoy. Yan ang ating pagkain. Less rice lang. Ang rice ay kung talagang mamimiss mo na yung rice ba, yung sabihin nating matagal ka nang, halimbawa ako, matagal nang hindi makakain ng rice, okay, mag-rice muna tayo ngayon. Pero,
Pero kung pwedeng hindi mag-rice, kamote, kaya para ang consumption ng rice ay mabawasan. So pag tayo ay magkamote na lang, Carlan, mga root crops na lang kainin natin, at ang mga gulay, mga okra, kalabasa, mayon na lang kainin natin, mas marami kaysa sa rice. Yon mga ka-Team Jesus, yon ang nagbibigay sa atin ng kalakasan ng pangangatawan at hindi tayo lulubo ng lulubo mga ka-Team Jesus. Lulubo tayo dahil sa carbohydrate kasi yan. Pero pag ang kinakain natin ay puro mga gulay, mga okra, isawsaw mo lang yung okra na yan, steam mo lang yan, sausaw mo yan, lagyan mo ng sauce na oil, suka. Kailangan na kapag mga gulay ang isalad natin, hindi pwedeng wala siyang oil kasi nga na-dissolve yan. So, lagyan nyo ng isang 1 teaspoon na oil o kalahati, basta may oil. Ganon. Okay? So, magtanim tayo. May mga ganas kayo, may mga guy kayo dyan. Iron yan. Gawin ninyong juice. O ganon lang kasimple mga ka-Team Jesus para healthy ang ating katawan. At hindi kailangan na kumain ng maraming mga yung karne, ganito, ganyan. Ang karne nga kailangan na, alam niyo yung matchstick na maliit lang na square na space, yung matchstick ba? Ganon lang kailangan natin sa karne. Ganon lang kalaki ang kailangan natin. Enough na yun. So, hindi kailangan talaga na palagi kayong nagkakarne. Enough. Kasi may mga gulay na mayroon din siyang protein as a replacement. Kaya, mas mabuti ang mga gulay kaysa sa mga meat. O yan, mga ka-Team Jesus. So, magtanim tayo, magtanim. Asa na yung mga tanim ninyo? Kayo ay nanalo at nabigyan kayo ng love gift sa makatuwid. Win-win situation tayo, mga ka-Team Jesus. So, kainin ninyo yung mga na yan, yung inyong mga salad dyan, yung talbos ng kamote. Yan, ay nako, very healthy talaga yan. Pero anong gagawin ninyo? Kung kayo ay mag-steam yan, dapat ang inyong tubig ay lagyan ninyo ng kaunting oil para hindi mamatay yung yung kanyang vitamins. Okay, so dito na tayo, mga ka-Team Jesus. Tayo ay nasa Timoteo na, may pinapaalala ang banal na Espiritu sa akin, sa ating lahat. Mga ka-Team Jesus, pagdating sa ating mga pinansyal, huwag mo munang, may kasabihan nga yan na, halimbawa, ang manok, huwag mo munang bilangin kung ilan ang mga itlog, ilang manok, ilang mga sisiw meron ka, hanggat hindi napipisa yung mga itlog. No? Na ibig sabihin nun, huwag mo na nating bilangin ang anumang probisyon na possible na magkaroon ka kung wala pa sa mga kamay mo. At huwag mong ipangako yung mga bagay na wala pa sa mga kamay mo, sapagkat hindi mo alam ang mangyayari kinabukasan, hindi natin hawak ang bukas. Hindi natin hawak ang bukas, mga ka-Team Jesus. Sa makatuwid, huwag ninyong ipangako ang mga bagay na wala pa sa mga kamay nyo, lalo na ang mga pera, mga pinansyal, nanghiram kayo, ang pinapangako nyo ay bayaran ninyo sa ganito-ganito, pagdating ng ganyan. How will you know na mangyayari yan? Sa halip, doon kayo sa Diyos humingi ng tulong, hindi yung ang paparating na hindi mo pa naman alam kung mangyayari, hindi. Kasi, alimbawa, dito kayo sa Team Jesus. Tapos, ang ginagawa ninyo ay inutang na ninyo yung darating pa na mga buwan na dahil ganito iniisip ninyo. Hindi kayo naniniwala sa Diyos niyan. Ang tinitingnan ninyo ay ang ministry. Ang tinitingnan ninyo ay may darating naman ako na ganyan.
Paano mo malaman na mabibigay yan sa'yo? Hindi pa nga nangyari eh. Ha? Hindi mo pwedeng ipangako ang mga bagay na wala pa sa mga kamay mo. Naintindihan ninyo yan? Maniwala kayo sa Diyos, patatagin nyo ang inyong pananampalataya kay Panginoong Hesukristo na siya ang mag-provide ng inyong mga pangangailangan, hindi ang tao. Kasi kung mangyayari yan, kung kayo na nandito ngayon, members kayo ng Team Jesus, may aasahan naman ako na ganito, may aasahan naman ako ganyan sa Team Jesus, ganyan-ganyan. Hindi kami pagpapalain dito dahil ang nakikita ninyo ay kami, ang Team Jesus, sa halip na ang Panginoon. So, mahihirapan kami rito. Hindi uusad ang negosyo ng Diyos kapag nagiging hadlang kami sa pananampalataya nyo kay Kristo. Naintindihan ninyo yan? Hindi kami dito pagpapalain. Lahat tayo madadamay niyan. Kung ang iniisip ninyo ay sa future, wala pa nga, pinangako na ninyo yan. Sa halip na maniwala kayo, ang Diyos ang mag-provide. Hindi yung iniisip na ninyo na, utangin ko itong na to kasi mayroon naman ako matatanggap na ganyan. No! At dito nyo, kami ang tinitingyo, ang ministry ang tinitingnan ninyo sa halip na si Panginoong Hesukristo. Magiging kompetensya tayo. Ang ministry ay magiging kompetensya sa inyong pananampalataya kay Kristo. Hindi yan papayagan ng Diyos. Naintindihan ninyo yan? Humingi kayo ng pagpapatawad kung ginawa ninyo yan upang mapatawad kayo. Kasi kami rito ang nahihirapan. Kapag mayroong mga tao na ang tinitingnan ay ang tao, may mananampalataya, lalo na kayo nandito, may mananampalataya na ang tinitingnan ay kami, ang tinitingnan ay kung ano ang magagawa ng ministry sa kanila financially. Kami rito ang nahihirapan. You have to help us. Nang sa ganoon ay dadaloy ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang kampanya, sa kanyang company, sa amin, sa ministry, upang kami rin ay maging pagpapala sa iba dahil ang paniniwala ninyo ay nakapokus sa Panginoong Hesukristo at hindi sa ministry at kung ano ang maibibigay nito sa inyo. Naintindihan ninyo yun? Hindi ang ministry ang magbibigay ng inyong mga pangangailangan. Ang Diyos! So doon kayo mag-focus at huwag kayong mag-expect na, may aanohin naman ako, ngayon kaya utangin ko na yun. No! Sapagkat hindi mo hawak ang buhay, hindi mo hawak ang bukas. Yan ay paalala ng Banal na Espiritu sa ating lahat. Okay? Dahil, lagot kayo sa Panginoon pag ganyan ang iniisip ninyo, maaaring mawala kayo sa ministry. Kapag ang inyong iniisip ay kung ano lang ang maibigay ng ministry, sa halip na mag-focus kayo kay Panginoong Hesukristo, He will provide. Kumilos kayo, gumanito kayo, ano mang maibigay ni Panginoong Hesukristo mula sa kanyang ministry, yan ay bonus na lang, pero huwag ninyong ipangako ang mga yun, sapagkat hindi nyo alam ang darating. Okay. So, dito na tayo sa 2 Timoteo, chapter 1. Tapos na tayo sa chapter 1 sa 2 Timoteo at pinaalala sa atin ng Banal na Espiritu na tayo ay hindi binigyan ng fear, ng kaduwagan, kundi binigyan tayo, yan ay nasa 2 Timoteo chapter 1, verses 7. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at disiplina sa sarili. Kaya ayan mga ka-Team Jesus, ituro natin ang ating pananampalataya na may pag-ibig. Kaya
Kaya dahil mahal namin kayo, ang tinuturo namin sa inyo kung ano ang sinasabi ng Banal na Espiritu. Nire-rebuke namin kayo sapagkat gusto namin mabago ang inyong paningin, mabago ang inyong pananaw. Hindi kayo titingin sa ministry, sa anong maibibigay ng ministry, kundi ang titingnan ninyo ang Panginoong Jesucristo. Siya ang magbibigay. He will make a way. Hindi yung nakapokus kayo sa ministry na siya, ay, mayroon naman kaming tatanggapin na ganyan. No! Dahil oras na magagawa yun. Kaya nga pala nahihirapan kami. Bumababa yung census ng DNG. Maraming mga miss visits. Walang kakaunti ang mga billing namin bumababa. Ko Lord, ano ang ibig sabihin nito, Lord? Araw-araw ay we dedicate your company to you. Araw-araw ay sinusunod namin ang iyong kalooban. Ano ang nangyayari ngayon? You know what? Kagabi lang, ni-reveal sa akin ng Banal na Espiritu. This is it. Kapag kami ay nagiging hadlang na, kapag ang ministry, kapag ang company, kapag kami ay nagiging sabihin nating yung nagiging hadlang na ang inyong focus sa Panginoon, ay na-divert na doon sa ministry kasi siya, ay mayroon kaming gaganito, mayroon kaming gaganyan. Dito, kami ang naaapektuhan yan. Hindi niyo ba alam yan? Kami naaapektuhan yan. But we are praying, Father, anong ibig sabihin nito? Bakit may ganyan? Reveal it to us. Ni-reveal ng Holy Spirit. Madaling araw na ako natulog. Yun pala ang dahilan. Kayo dyan ang dahilan. Humingi kayo ng kapatawaran sa ating Panginoong Jesucristo. Gawin ninyong banal ang inyong mga sarili. Dalisay ang inyong mga motibo. Nang sa ganoon ay ibubuhos ng ating Panginoong Jesucristo. Ang mga pagpapala niya sa inyo sapagkat doon ka naniniwala sa Kanya at hindi ka nag-expect ng mga ano pa mang manggagawin ng tao sa iyo. Rebuke Israel talaga tayo ngayon. Okay, dito tayo sa 2 Timothy chapter 2. Ayan, chapter 2, mataas siya. At mataas ay basahin natin to. Chapter 2 verses, depende lang kung, hindi pala, mayroon pala siyang kahati. Chapter 2 verses 1 to 13. Ayan. So, ang mabuting sundalo ni Kristo Jesus. Kaya ikaw, Timoteo, bilang anak ko sa pananampalataya, magpakatatag ka sa tulong ni Kristo Jesus. Ituro mo rin sa mga mapagkakatiwalaang tao na makapagtuturo rin sa iba ang mga aral na narinig mo sa akin sa harapan ng maraming saksi. 3. Makibahagi ka sa mga paghihirap bilang isang mabuting sundalo ni Kristo Jesus. Dapat katulad ka ng isang sundalong nasa serbisyo. Hindi siya nakikisangkot sa iba pang gawain para mabigyan niya ng kasiyahan ang kanyang opisyal. Ganoon din naman, dapat katulad ka ng manlalaro. Hindi siya makakakuha ng premyo kung hindi siya sumusunod sa tuntunin ng laro. At dapat katulad ka rin ng masipag na magsasaka. Hindi ba't siya ang unang karapat-dapat na tumanggap ng bahagi sa ani? Pag-isipan mong mabuti ang sinasabi ko sa iyo at ipaunawa sa iyo ng Diyos ang lahat ng ito. Alalahanin mo ang magandang balita tungkol kay Hesukristo na nabuhay mula sa mga patay at nagmula sa angkan ni David. Ito ang ipinapangaral ko na siyang dahilan ng paghihirap ko hanggang sa ikadina ako na parang isang kriminal. Pero hindi makakadinahan ang salita ng Diyos. Dahil dito,
tinitiis ko ang lahat ng paghihirap alang-alang sa mga pinili ng Diyos para makamtan din nila ang kaligtasang na kay Kristo Jesus at ang buhay na walang hanggan. Totoo ang kasabihang, kung namatay tayong kasama niya, mabubuhay din tayong kasama niya. Kung magtitiis tayo, maghahari rin tayong kasama niya. Kung itatakwil natin siya, itatakwil din niya tayo. Kung hindi man tayo tapat, mananatili siyang tapat dahil hindi niya maikakaila ang kanyang sarili. Hallelujah. Holy Spirit, maraming salamat po sa iyong mga salita. Tulungan mo kami na maunawaan namin ang mensahe na nais mong iparating, Panginoon Jesus, upang mas lalo naming mapatatag ang aming pananampalataya sa iyo. In Jesus' name, Amen. Okay? Ayan. So, pag-aralan natin ang tungkol sa salita ng ating Panginoong Jesus. So, we are soldiers. Kaya nga tayo ay mga manggagawa, tayo ay mga sundalo ni Panginoong Hesukristo. Sa makatuwid, ang pagiging sundalo ay dapat na hindi natatakot. Takot ba yung mga sundalo? Takot ba yung mga pulis? Hindi yan sila takot mamatay. Ang mga sundalo. Pupunta yan sa kahit na sa ang sulok ng daigdig. Sa sulok ng lugar na yan, saan pa man. Kapag mayroong operation sila, doon yan, kung saan yan sila natutulog. Minsan ay natutulog na lang sa damuhan. No? Kung doon sila madatnan, doon sila natutulog. Ganon ang mga sundalo. Hindi ka pwedeng maging sundalo, na sundalo ka na, natatakot ka sa anong mangyayari sa iyo at baka ikaw ay mamatay. Hindi ka pwedeng maging sundalo niyan. Ang mga sundalo ay walang takot. Kaya nga, hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng pagkaduwag, espiritu ng pagkatakot, kundi binigyan tayo ng kapangyarihan na hindi tayo matakot. Dahil tayo, ang ating kapangyarihan ay nanggagaling sa ating pananampalataya kay Panginoong Hesukristo na hindi tayo nag-iisa. Kagaya sa sinabi ng Diyos kay Joshua sa Joshua 1 verse 9. Do not be afraid, nor dismayed. For the Lord is with you wherever you go. Huwag kang matakot, huwag kang mawala ng pag-asa, dahil ang Diyos ay kasama mo kahit saan ka pupunta. Ganon ang mga sundalo. Ganon ang mga sundalo, mga kating Jesus. So tayo ay mga sundalo. Yes, Lord, tinatanggap kita bilang aking Diyos at tagapagligtas. Send me. Inandyaan ka na, pinadala ka na sa digmaan. Kagaya ng nangyari ngayon sa Iraq at saka sa Iran at saka sa Israel. Pumagitan ang Amerika dahil ang Iran ay gumagawa ng mga nuclear weapons na kung saan hindi yun siya pinahintulutan. Yung mga nuclear weapons na yan, dahil yun na nga ay very harmful yan sa tao at sa lahat, no? Pero ginagawa pa rin nila ng tahimik at itinatago, doon sila gumagawa sa may mga bundok. So, we are praying for President Trump for the Lord's wisdom and understanding sa kanya. Wala siyang takot. At nung magsalita siya, kinikilala niya ang Diyos. Hallelujah. So, thank you Lord Jesus sa buhay ni President Trump. Ano nangyari sa tatlong mga nuclear power plant ng Iran? Sabog ang tatlong yon. Sabog. So, kung ang mga sundalo ay walang takot, sumusuong yan, ang mga eroplano nila, mayroon silang mga taktik. Thank you, Lord Jesus.
for the wisdom and understanding sa kanila na hindi sila naditikan ng radar ng Iran at nasabugan nila ng bomba yung mga power plant na yun na nasa ilalim, grabe, nasa ilalim ng mga bundok. No? So yun, mga ka-Team Jesus. Die or live or die, ganon ang mga sundalo. Ganon din tayo dapat bilang mga sundalo ni Panginoong Jesucristo. Here I am, Lord, send me. Kasi yun ang sinasabi niya sa Mateo, go to the world, share the gospel, baptize them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. So, nandiyan na, mismong pamilya mo, mismong kapatid mo, mismong asawa mo, mismong anak mo, mismong kaibigan mo, nandiyan ka na. At sinabi ng Holy Spirit sa iyo, ibahagi mo ang iyong testimony, ibahagi mo ang kabutihan ko sa buhay mo. Pero anong nangyari sa iyo? Naduwag ka. Ha? Naduwag ka, natamimi ka, hindi ka makapagsalita sa kabutihan ng Diyos sa buhay mo. So, anong klaseng sundalo ka? Duwag. Hindi ka pwedeng maging sundalo. Ha? Mismong sa iyong pamilya, hindi mo nga maibahagi ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo, sapagkat hindi mo rin pinamumuhay ang pagiging Kristiyano mo, kaya nahihirapan ka, nahihiya ka, naduduwag kang magbahagi sa kabutihan ng Diyos sa buhay mo, sapagkat ikaw mismo ay hindi mo ginagawa kung ano ang nararapat bilang isang totoong Kristiyano. Okay. Sabi dito, magpakatatag ka sa tulong ni Kristo Jesus. Ituro mo rin sa mga mapagkakatiwalaang tao na makapagtuturo rin sa iba ang mga aral na narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi. Kaya nga dito sa Team Jesus School of Faith, itinuturo natin sa inyo, kayo ay hindi lamang bastang tagapakinig. Kayo ay hindi naging Team Jesus para kayo ay makatanggap ng benepisyo, para kayo, yun ay mga bonusos lamang. Subalit mayroon tayong katungkulan na kailangan nating gawin. Tayo ay mga sundalo. Tinuturuan tayo, magagraduate tayo sa salita ng Diyos, na tayo ay magiging matapang, bold tayo na magbahagi sa salita ng Diyos sa harap ng kamera, sa harap ng pamilya natin, sa harap ng mga kaibigan natin, maging sa harap ng ating mga kaaway. So, ayun yan. Makibahagi ka, yan ay nandito tayo sa 3. Makibahagi ka sa mga paghihirap bilang isang mabuting sundalo ni Kristo Jesus. Dapat katulad ka ng isang sundalong nasa serbisyo. Hindi siya nakikisangkot sa iba pang gawain para mabigyan niya ng kasiyahan ang kanyang opisyal. Ganoon din naman, dapat katulad ka ng manlalaro. Hindi siya makakakuha ng premyo kung hindi siya susunod sa tuntunin ng laro. So, dapat tayo ay maging sundalo. Nakapokus tayo. Hindi tayo nakikisangkot sa iba pang mga gawain ng mundo para magkaroon tayo ng focus. Ano ba ang goal natin at bakit tayo ay naging Kristiyano? Para lang ba makatanggap ng mga pagpapala? No. Yang mga yan ay mga reward na natin yan. Pero kapag ang iniisip natin ay reward bago pa man ang trabaho para sa Diyos,
magiging palpak tayo. Kung ay niisip natin, ay, sige, tanggapin ko yung challenge na yun para magkaroon ako ng sahod, mali ang motivasyon mo, mali ang layunin ng puso mo. Bago tayo mabigyan ng reward, kailangan mo na tayong magtrabaho. Kaya nga, gawin muna natin ang nararapat. Oh. So, ang mga sundalo, nakapokus yan, kagaya ng ginawa ng mga sundalo ng Amerika. Sila ay nakikinig sila sa anuman ang instruction ng Chief of Staff. Ang Chief of Staff ay ang presidente ng isang bansa. So, kung ano ang sinasabi ng Chief of Staff, yun ang sinusunod nila. Nakapokus sila. O anong ginawa? Anong nangyari sa mga sundalo? Di ba yung mga sundalo ay pinarangalan ng presidente ni President Trump? Inacknowledge niya ang mga sundalo, pinagdasal niya ang mga sundalo ng Amerika. Para sa ganyan ang sabi dito. Para mabigyan niya ng kasiyahan ang kanyang opisyal. Hindi tayo nakikisangkot sa iba pa, hindi tayo nakikinig sa iba pang mga ganyan ng demonyo. Kundi nakapokus tayo sa Panginoong Jesucristo. Ano ang sinasabi ng banal na espiritu? Para ang ating goal, bakit ko ginagawa ito? Ayan, sabi dito, makihati ka, makibahagi ka sa mga paghihirap bilang isang mabuting sundalo ni Kristo Jesus. So, kung ang isang tao ay nahihirapan, kung isang tao ay nalulungkot, kung isang tao ay namatayan, nakikiramay tayo. Kung may mga sitwasyon sa buhay na ganitong sitwasyon nila, nakikiramay tayo, tumutulong tayo kung ano ang as the Holy Spirit leads us, kung anong pwede nating maibigay, maitulong sa kanila. Bakit natin ginagawa yon? Ginagawa natin yon sapagkat mahal natin si Kristo. Sapagkat tayo nga ay mga sundalo at wala tayong ibang gustong hangad kundi ang magalak ang ating opisyal, ang ating Diyos, ang ating hari. Yun dapat ang ating focus. Ang ating motibasyon. Anong sabi dito? Ganon din naman, dapat katulad ka ng manlalaro o tayo ay mga manlalaro. Hindi tayo makasali o hindi tayo makakuha ng premyo kung hindi tayo susunod sa tuntunin ng laro. So kung hindi tayo susunod sa tuntunin ng laro, hindi natin makukuha yung tagumpay. Hindi tayo makakatanggap ng reward. So, ano ang tuntunin ng laro? Ang tuntunin ng laro ay ang sundin ang salita ng Diyos. Yan o. Dito ang ating batayan. Ito. Nandiyan ba yan sa salita ng Diyos? Yung mga pinagsasabi mo? Ano ang sinasabi sa salita ng Diyos? Huwag mong gawing kompetensya ang tao o ang iba pang mga bagay sa pananampalataya mo sa Diyos. Love God above all. Love your neighbor as you love yourself. Diba? Ganun. So, yun ang ating laro. Tayo, we are running the race. Habang sinusunod natin ang kalooban ng ating Panginoong Jesucristo, we are running the race. Asking the Holy Spirit to lead us, acknowledging the Holy Spirit to lead us and to give us a humble heart sa ating mga tagumpay na hindi natin kalimutang ibalik sa Diyos Ama ang lahat ng mga pagpupuri na ito at hindi natin i-absorb ang mga pagpupuri na yan sapagkat tayo ay mga instrumento lang. No?
Kaya nga, huwag mong ipangako ang bukas sapagkat hindi natin alam ang mangyayari sa bukas. Uncertain ang bukas. Uncertain. Ibig sabihin nun, hindi mo alam kung anong mangyayari. Halimbawa ngayon, mayroong gira, mayroong digmaan, tumataas ang oil, tumataas ang gasoline kasi may digmaan, ganito, ganyan, May ipapangako mo ba ang bukas? No. No? The more na tayo ay naghihirap, the more na ito ang ating sitwasyon, focus tayo sa Panginoong Jesucristo. Lord, you are my help. Where does my help comes from? My help comes from the Lord, the Maker of heaven and earth. Focus tayo. Huwag tayong mag-isip ng, ay kasi may tatanggapin akong mga ganito. Ay kasi may gaganyan ako. No! Huwag mong bilangin muna ang mga pisok, mga chicks, kung hindi pa na-hatch yung mga itlog. Maaring ang itlog na yan ay bugok. Yung bugok, hindi na yan maging piso. So, ano pa ang sabi dito? At dapat katulad ka rin ng masipag na magsasaka. Hindi ba't siya ang unang karapat-dapat na tumanggap sa bahagi, sa sanggap ng bahagi sa ani? So, maging magsasaka tayo. Masipag na magsasaka. Tayo dapat ang unang makakatikim sa ani ng ating mga itinanim. Mga ka-Team Jesus. Ayan. So, ito nga, si Pablo nga, nakikita natin si Pablo. Siya ay nakulong nang dahil sa kanyang pagmamahal kay Kristo, nang dahil sa magandang balita. Siya ay iginapos, siya ay nakakadina na bilang na akala mo kriminal dahil sa kanyang katawagan. Dahil sa kanyang katawagan, para siyang kriminal na nilagyan pa ng kadina ang mga paa upang hindi makatakas. Pero alam ninyo, lahat ng bagay ay may dahilan. Lahat ng bagay. Bakit ginawa ito ng Diyos sa kanya? Bakit? Kasi, habang si Pablo ay nasa kulungan, mga ka-Team Jesus, maraming mga sundalo ang nabahaginan niya ng mabuting balita. Maraming mga sundalo ang nagbabantay sa kanya, ganyan, at ang kanilang mga pamilya ang nailigtas, ang nakatanggap. Sila ay mga Romano, sila ay mga Hintil. Pero habang nandoon si Pablo, habang nakagapo siya, habang nakakadina siya, sabi nga diyan, di ba? Hindi namamatay. Ano sabi niya? Hindi nakagapos ang salita ng Diyos, yan ay makikita natin sa 9. O dito na lang tayo magsimula sa 8. Alalahanin mo ang magandang balita tungkol kay Jesucristo, na nabuhay mula sa mga patay at nagmula sa angkan ni David. Ito ang ipinangaral ko na siyang dahilan ng paghihirap ko hanggang sa ikadina ako na parang isang kriminal. Pero hindi nakakadinahan ang salita ng Diyos. Dahil dito, tinitiis ko ang lahat ng paghihirap alang-alang sa mga pinili ng Diyos para makamta nila ang kaligtasang na kay Kristo Jesus at ang buhay na walang hanggan. Kahit na nasa bahay ka lang, kahit na ano pa man ang sitwasyon mo,
nasa ospital ka, saan ka pa man, hindi nakakadina ang salita ng Diyos. Ibig sabihin nun, kahit anumang sitwasyon mo sa buhay, hindi ka dapat maging limitado, hindi tayo dapat maging limitado na maibahagi natin ang salita ng Diyos sa ating kapwa, sa sino pa man, as the Holy Spirit leads us, sapagkat buhay ang salita ng Diyos. Kaya nga tayo mga sundalo sumusulong tayo. Hindi tayo umuurong, ayoko nga, naduduwag ako Hindi. Mga sundalo tayo, binigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan, ng pagmamahal. Ang pagmamahal na ibig sabihin noon ay yung makikita mo ang mga taong ito na lumalakad, naglalakad, na walang mga buhay. They are the living dead. Dry bones. Yun yung pagmamahal na yun, na yan ang pagmamahal ni Panginoong Kristo. Na sa pamamagitan ng mga buhay natin, maibahagi natin sa kanila ang pagmamahal ni Kristo. Pero anong ginagawa ng iba? Kontento lang kayo na nandito kayo sa live, basta kayo nakarinig kayo sa salita ng Diyos. Namunga na ba kayo? May bunga na ba kayo? May nadala na ba kayo sa kaharian ng Diyos? Yan ang tanong. Sisingilin tayo ng ating Panginoong Kristo pagdating ng panahon kung mayroon ba tayong mga bunga. Kasi kung wala tayong bunga, magiging kagaya tayo ng fig tree. Papatayin tayo. Isusumpa tayo sapagkat hindi tayo namumunga. Sa mga katuwid, kahit ano pa man ang sitwasyon mo, mahirap ka sa buhay, ganito ka ganyan, may sakit ka, may ganyan ka, hindi yun ang pwedeng maging hadlang upang hindi mo maibahagi ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Maging hindi man tapat ang tao, subalit ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Mga kating Jesus, mayroon tayong tinatakbo. Tayo ay sumasali sa race. Ang ating pagtakbo ay hindi natin yan ikinukumpara sa pagtakbo ng iba. Ang ating pacing, ibig sabihin ng pacing, P-H-A-S-I-N-G, pace natin yung ating motion, kung gaano tayo kabilis, gaano tayo bagal, face. Yun ang ibig sabihin nun. You compete yourself. Kino-compete natin ang ating mga sarili sa sarili natin. We do not compare. We do not compete with other believers. Tayo ang nag-check sa sarili natin. Tingnan ko ano ang improvement ko ngayon. Sa taong 2025, namumunga na ba ako? Meron na ba ako nabahaginan ng kabutihan ng Diyos sa mga buhay nila, sa mga buhay ko? Meron na ba akong bunga? Ganun dapat. Hindi yung ikumpara mo yung sarili mo sa kanila. No! Tayo, we have to search ourselves. May bunga na ba ako? May naipakilala na ba ako kay Panginoong Jesucristo? Mayroon na ba? Anong dapat, mga kating Jesus? No? Mag-focus ka kay Panginoong Jesucristo at sarili mo. Hindi yung titingin ka sa iba na ganyan siya, titingin ka sa iba na ganun ka, na ganun siya. No? No. Focus tayo sa Panginoon. Ano ang leading ng Holy Spirit sa atin? Yun ang ating susundin. Ang leading ng Holy Spirit sa atin. Hindi yung ikumpara natin yung sarili na, buti pa si ganito ay ganyan, sana all. No!
Kaya, kung ano man ang ating itinanim, yun din ang ating aanihin. So tayo, kapag tayo ay naging masipag sa pagbabahagi natin, yan ang ating itinanimi. Tayo ay mga spiritual farmers. We sow. Nagtatanim tayo sa salita ng Diyos sa mga taong ito. Kahit saan tayo pupunta, halimbawa, mayroong kang kliyente, may customer ka, mayroong kang pasahero, ganito, ganyan. Yan ay malaking oportunidad mo na ma-share mo ang salita ng Diyos sa kanila. Kahit yung sasakyan mo, kahit yung motor mo, ganyan, may nakalagay dyan, no, ang salita ng Diyos, araw-araw, mayroong ka nakalagay dyan na salita ng Diyos. Isang oportunidad yan, pribilehiyo yan, na yan ang sinasabing silent evangelism. Nakikita ng tao, sumasakay sa iyo, halimbawa, malaking oportunidad yan, yung mga jeepney drivers, yung mga drivers na mayroong mga passengers, ang dami na, grabe ang pwede mong magawa dyan bilang sundalo ni Kristo. Pwede ka nga magpatugtog dyan ng Christian music habang nagmamaniho kayo. Nagdadrive kayo, pwede nga yan eh. Maraming paraan kung gusto natin. Kung ayaw, maraming dahilan. No? Kung ayaw, maraming dahilan. Kung gusto natin, maraming paraan. So, gustuhin natin, I need you. Kaya nga, come Holy Spirit, I need you. Kaya yun ang gusto kong gamitin na term, I need you. I need you. Kasi wala akong magagawa kung wala siya eh. Makapagsasabi ba ako sa inyo ngayon ng ganito? Hindi ko nga pinag-iisipan to. Makapagsasabi ba ako sa inyo na ganyan ang daloy ng Bible study? No! Kung wala ang anointing ng Holy Spirit, kung wala ang gabay ng banal na Espiritu, I do not know kung ano kayang sasabihin ko sa inyo. Pero kusang pumapasok sa isipan ko, kusang lumalabas sa bibig ko, ang nais na ipalabas ng banal na Espiritu sapagkat kinikilala natin na siya ang nagsasalita at hindi ang tao. Hallelujah. Hallelujah. So mayroon tayong papel na ginagampanan. Ang mundo, magulo na, nag-aaway. May mga digmaan dito, digmaan doon. Bakit tayo? Sa palagay ba natin, wala tayong ginagawang digmaan? We are doing a warfare. Sa bawat araw na tayo ay nagigising, nagwa-warfare tayo against the enemy of God. Kung hindi natin sinusuot yung ating armor of God, put on the whole armor of God, ang mangyayari niyan, talunan tayo sa ating mga kaaway, magiging talunan tayo sa mga demonyo sapagkat we are not ready for the warfare. We are not ready bilang mga sundalo. Ito ang mga sundalong mga duwag, mga sundalong mga tamad, mga sundalong mga supalpal, mga sundalong walang kwenta. Tapos akala mo, ang galing mong magiging Kristiyano, akala mo, sa labas ay religyosa, akala mo ay ganito, ganyan. Pero deep inside, wala ang Holy Spirit na siyang naging gabay dapat upang ikaw ay maging matagumpay, upang ikaw ay maging makapangyarihan laban sa kaaway ng Diyos. Para kang isang fig tree na pagtingin mo lang sa pamamagitan ng mata sa harap, mayabong na mayabong, malakas ang tingin, kasi ang laki ng tree niya ang trunk niya, ang laki, akala mo magaling, akala mo matapang, ang yabong-yabong ng mga dahon. Pero pag tinitingnan mo yan, kulilat,
walang bunga. Walang bunga. Walang bunga. Maraming mga pagkakataon, maraming mga pribilehiyo na ipinakita ng banal na Espiritu. Speak! Magsalita ka, magbahagi ka sa kabutihan ng Diyos sa buhay mo, sa taong ito, kasi kailangan niya ngayon. Wala, tamimi. Hindi pa po ako ready. No, hindi ganun ang mga sundalo ng Diyos. Ang mga sundalo ng Diyos, in season and out of season. Pag sinabing, sulong, atake, umaatake tayo. Paano tayo mag-aatake kung wala tayong sandata? Ay, hindi man natin alam ang mga salita ng Diyos. Paano natin atakihin ang demonyo? Huh? Paano natin aatakihin ang demonyo? Kung hindi tayo handa. Kung ang focus natin ay ang ating sitwasyon, ang focus natin ay ang ating kahirapan, ang focus natin ay ang ating mga sarili, ang focus natin ay ang ating pangangailangan, ang focus natin ay ang pagmamahal mo sa asawa mo, mga anak mo, sa halip na ang pagmamahal mo sa Diyos. Hindi tayo magiging hindi tayo magiging sundalong matapang at hindi natin maparangalan ang ating opisyal at hindi natin mapagalak ang ating opisyal. Ang ating opisyal ay si Panginoong Jesucristo. Ayaw ng Diyos ng mga tamad. Tingnan niyo anong sabi. Kailangan dapat ikaw ay maging masipag na manggagawa. Isang sundalo, isang manlalaro, may disiplina sa sarili. Kaya nga, binibigyan tayo ng kapangyarihan, binigyan tayo ng pag-ibig at disiplina sa sarili upang tayo ay maging matagumpay na mga sundalo ni Kristo, tayo ay matagumpay na mga manlalaro, tayo ay magbubunga bilang magsasaka. Paano natin gawin yan? Kung nagtatamad-tamad tayo, kung magaling tayong magsabi ng Amen, 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 amen. Ang daming comment, amen, amen, hallelujah, amen. Hanggang saan? Saan umabot ang inyong amen at hallelujah dyan? Hanggang saan? Dito lang? Utak? Hanggang saan umabot ang inyong amen, hallelujah? Hanggang saan umaabot ang ating amen, hallelujah? Ngayon ay nasa kalagitnaan na tayo ng taong 2025. Let us search our hearts. Namunga ba ako? Mula January, February, March, April, May, June. Nasa kalagitnaan na tayo ng taong 2025. Namumunga ba tayo? Mayroon na ba tayong naaaning mga bunga sa ating espiritual na takbuhin? Kasama si Panginoong Jesucristo, may mga bunga na ba tayo? Kaya kailangan nating mag-recall, kailangan nating magawa ng itemize, no? Ano ang naging bunga mo spiritually? May nabunga ka na ba? May nabaginan ka na ba doon sa iyong mga kaibigan, doon sa iyong mga pamilya, doon sa iyong office works? May nabahaginan ka na ba ng pagmamahal ng Diyos? Yan ang tanong na tayo lamang, na ikaw lamang ang makakasagot. At tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam. It's between you and the Lord Jesus Christ. So dapat tayo ay maging matapang na sundalo ni Kristo, maging magaling na manlalaro, maging masipag
na magsasaka, magaling na manlalaro na mayroong disiplina sa sarili. Maging masipag na magsasaka. No? Kaya nga, nandiyan sa group chat natin, no? Workers in the vineyard of God. In the vineyard of our Lord Jesus Christ. Workers. So tayo ay mga manggagawa. Kailangan nating maging malakas, malusog, mag-focus tayo sa Panginoon. Habang tayo ay pinahihirapan ng demonyo dahil sa ating mga pagsubok, mas lalo tayong tumatapang, mas lalo tayong gumagaling, mas lalo tayong nagiging mapagpuri sa Diyos, mas lalo tayong sumusulong kung ano ang kalooban ng banal na Espiritu. Hallelujah. Oh, Holy Spirit. Maraming salamat po sa iyong mga pananalita sa araw na ito. Lord God, we honor you. We honor you for your presence is upon us. The King is in the room. Oh, hallelujah. Hallelujah. Salamat po. Salamat po, banal na Espiritu. Dahil nandito ka sa aming kalagitnaan ngayon. Masakit man po ang katotohanan na aming natanggap. Masakit man po ang rebuke, ang iyong mga paalala. Subalit tinatanggap namin ito ng buong puso at pagpapakumbaba sa iyong kaaway. Patawarin mo kami kung kami po ay naging complacent, kung kami po ay naging basta na lang, Kristiyano na ako, naligtas na ako. Hindi namin nakikita ang pangangailangan ng iba. Kailangan kanila, Panginoon Kristo. At sa pamamagitan ng aming mga buhay, ay gawin namin kung ano ang iyong nararapat, ang iyong kalooban. Na kami ay mamunga, na kami ay maging magbuting sundalo, maging masunurin na sundalo, maging focus na mga sundalo mo, Panginoong Jesus, na may kapangyarihan na nanggaling sa iyo. Kami ay maging magaling na manlalaro, na may disiplina sa sarili, na sinusunod ang mga alituntunin, ang mga rule, ang mga salita mo, na kami ay maging masipag na magsasaka para sa iyong arian, Panginoon Jesus. Para sa iyong vineyard. Kami ay iyong mga manggagawa. Palakasin mo kami, Panginoon Jesus. Patawarin mo po kami sa aming mga kahinaan. We acknowledge that we are weak. Sa aming mga kahinaan, ikaw ang aming lakas. Ang iyong mga salita ay hindi nakagapos. Ang iyong mga salita ay hindi nakakalina. Gamitin mo ang aming mga buhay nang sa ganoon po ay mamunga ang iyong mga kaanakan. Mamunga kami na iyong mga pinili na makarinig sa tamang salita, sa tamang balita, sa totoong balita, sa magandang balita. Gamitin mo ang aming mga buhay upang hindi lamang kami magaling, maganda sa paningin ng tao, na parang mga fig trees, pero wala palang bunga. Walang saysay ang aming mga buhay. Walang saysay ang aming pagiging Kristiyano kung wala kaming bunga. Lord Jesus, salamat po. Salamat po sa iyong paalala. Ikaw po ang nakakaalam ng lahat ng aming pangangailangan. Ikaw ang magbibigay nito, sapagkat ikaw ang source. Ikaw ang pinagmumulan ng lahat. O hallelujah. Lahat ng ito ay aming pinasasalamatan, hinihiling, at lahat ng papurit parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Maraming salamat po sa katagumpayan ng iyong Bible study sa araw na ito. Hallelujah. In Jesus' name. Amen! Praise God! Kaya dito mga katin Jesus, dito sa School of Faith, hindi niyo ba napapansin, lumalalim ang ating pagtuturo, ang ating pagkatuto sa salita ng Diyos. Sapagkat we are training, we are on the training tayo
para tayo ay maging matapang, magaling na mga sundalo ni Kristo. No? So by the end of the year, ay magkakaroon tayo ng graduation para sa level 1 School of Faith ng ating ng ministry, at itong mga gagraduate by the end of the year ay sila ang ating pipiliin na maging mga servant leaders ng ating ng ministry by God willing sa susunod na taon. Ngayon ay nag-appoint lang muna tayo as the Holy Spirit leads sapagkat wala pa man tayong basihan. Pero pagdating ng panahon, in God's perfect time, mayroon siya talagang itatalaga na mga anak niya na yung pipiliin niya para maging boses niya at magtuturo talaga mga ka-Team Jesus. Oh, hallelujah. So, maraming salamat sa inyong pagdalo hanggang sa muli. Jesus loves us. Kaya put on the whole armor of God sa bawat araw sapagkat tayo ay nakikidigma sa ating mga kalabang espiritual. But we are not alone. The Lord is with us wherever we go. Hanggang sa muli, Jesus loves us. Bye-bye.